Welcome to this episode of Scribe Stand. Ako po si Carlos Sacamos and my resident guest Jonas Dorado. Kakatapos lang po ng Philippine Sports Writers Association Awards Night, kung saan si Carlos Yulo, ating two-time gold medalist ng Paris Olympics, ang tanghalang Athlete of the Year. Nas, kumusta ang ano? Pang ilang PSA awards na natin to eh? Pang ilan? Kumusta? 15-16 na yata tayong ano eh, mga ganun. So, always no, kaya ganito kami kasi kailangan. Bihira lang to. Once a year. Once a year, kasi kami mga members kami ng Philippine Sports Writers Association. Then, every year, may kami awards night led by our officers and our current president, si Nelson Beltran ng Philippine Star. Ang highlight dun yung pagbigay ng Athlete of the Year. No doubt, si Kaluyulo yung Athlete of the Year because of his double gold performance sa Paris Olympics. Dahil si Carlos Yulo yung dito kanina, talagang highly anticipated yung kanyang pagdal dito. Sama ni, of course, si Chloe and his team. So yun. Dinumog eh, no? Dinumog, oh. Mahirap makikilap eh, no? Kaya nga. Ganun talaga pag ano, not just one but two gold medals in one, ano, kumbaga sobrang, ano yan. Pwede mo na tawagin, ano yan GOAT of Philippine sports. Medyo, syempre, malaking mabigat pag sinabi yun. Pero, so far, feeling ko siya ang GOAT na agad. Pwede mong itapat siya kay Heidi Lim dahil Heidi Lim Diaz broke our gold medal drought almost a century. Kasi parang yung kay Heidi Lim, pwede mo sabihin times 2 eh. Times 2 yung gold niya kasi kahit one gold, pero na-break first gold ever yun. So, yung kay Kaloy, parang na-match niya. Feeling ko, parang medyo na-match niya yung or medyo nahigitan ng konti yung fit ni Kaloy. Ano tingin mo doon? Well, kasi subject yan pa rin for debate eh. Dahil double gold si Kaloy in one Olympics. And very first time yun sa Pilipinas. But of course, si Bilin, yung first Olympic gold niya na nung nag-gold talagang nagdiwang yung buong Pilipinas. Tonight pala nasa PSA Hall of Fame si Bilin. So, deservingly naman, kaya nga mas mataas na. Nag-Athlete of the Year siya dati. So ngayon, Hall of Fame na kasi mas mataas na dapat talaga eh. Tsaka, of course, siyempre, pwede pa pag-usapan si Manny Pacquiao sa his exploits sa boxing. Doon nakilala yung Pilipinas, lalo nakilala yung Pilipinas, not just in sports. So, talagang, siguro kung may kausapin tayong mga iba-ibang tao, iba din yung sagot nila. Pero, yun nga maganda eh, parang it will spark conversation na maganda, masarap na usapan yung sports yan eh. Na hindi lang tayo puro basketball, na mas, syempre makikilala tayo sa yun nga, gymnastics, boxing. So yun nga, sa Hall of Fame si Heidi Lim, ang mga kasama niya dun sila Pacquiao na yun, no? Sino yung mga kasama niya sa Hall of Fame? Kung maalala ba tayong remember si Pacquiao, dahil may time na 4 or 5 consecutive years ang Athlete of the Year. So PSA, yun na nga, sunod-sunod, yun na sa Hall of Fame. Hindi ko lang maalala sino yung iba pa eh. Probably bilang sa daliri yung napasok doon. Basta ang Hall of Fame, yun yung mga atletang wala na kailangang patunayan. But even totally deserve mong Hall of Fame. Kasi hindi lang naman yung tawag dito sa gold medal niya sa Tokyo, si Wandy silver sa Rio Olympics. Asian Games gold din siya, SEA Games of course, very, I think World Championship. But anyway, decorated naman si Dilin. She deserves the Hall of Fame award from the PSA. Ano pang mga highlights ng tonight? Si Senator Freddie Webb, din. Okay din yung Chika Chicks. Hindi ko nabutan yun. Maganda rin yung speech niya. Sinampa niya si Mama Kiko Thompson, the ever lovely Mama Kiko. Yung doon sa kasama doon si Bea Lucero. Yun, especially Miss Bea Lucero. Nakausap
na-interview namin. Buti pa kayo. Oh. Si Bea Lucero, we all know since sumikat siya sa Milo Commercial, gymnastics, taekwondo, Olympics. And after that, nung nagkapamilya na siya, nawala na sa public life eh. So, she was gracious enough to talk to us for a few minutes. I think, kumusta siya? Anong pinagkakaabala niya? Well, focus doon sa family. Parang mainly yung pamilya niya yung focus niya. But ilan na ba anak niya? I don't know. Okay. But yun yung sinabi niya. And hindi siya masyadong nagkikip track dun sa nangyayari sa sport. But she was rooting for Caluyulo to win the gold, of course. But yun nga, very rare yung appearance niya, public appearance niya tonight. I think she's very honored na hindi siya nang itong parangal. Ano exact? What's her exact award? Kasi yung Olympians kanina, past Olympians, di ba? Na in-awardan. And sabi naman niya, she really enjoyed her athletic career. Yeah, ako for me na nung lumaki ako na papanood yung Milo Commercial, very nostalgic sa akin. And actually, pa-picture ako eh. Siyempre, hindi mo maiwasan Bea Lucero. Kahit siyempre, journalist tayo, dapat minsan dapat bawal magpa-picture, pero hindi mo maiwasan eh. Siyempre, so yun. Ano pa highlights ng tonight? Rare to, hindi PBA pinag-uusapan natin. Okay din. We will go there later. Sige. Yun, yung and yung mga past achievers ng 2024, mga Olympians, hindi lang sumali sa Olympics, nag-medal, ibang nag-succeed sa kanilang mga sports. And sa pagtatanong, Junmar, our Mr. Basketball. Bigyan ka ng rough rundown ng mga major awardees man lang. Mr. Basketball, Junmar, Miss Volleyball, si Gia Morado. Na naglalaro sa Japan. Ang cream line nandito kanina, some of the members of the team, si Alaysa, si Pons, DBL nandito, may citation nata sila, I forgot yung award nila. So, so alas lahat naman nung billiard, sila Ruby Dinamit, si Yohan Chua, cycling, Mark Caledo, meron din siyang award. Yun. Tapos mga citation na Tony Sidayaw Awards, yung mga teenage sensations natin. So yun. Okay. So another fruitful, ganda ng no? Ganda, another fruitful year for sports 2024. So we expect more 2025 sports heroes this year. So syempre abangan natin, and next year naman sila award in January. So PBA naman. Okay. Matapos, di maiwasan eh. Gusto mo patapos? Sige. Kasi well, so yun, ano ka na? Nangawit ka na. Wala tayong ngayon stand eh. So sa PBA magulo pa standings. Pero heating up na, di ba? Heating up. Teams jockeying for position. Last 2 play dates, Wednesday, Friday. So siguro naman kung aware ka sa standings, number 1 Northport, pero hindi pa sila assured ng twice to beat. Kasi may dalawa pang 8-3. 8-3 ba? May isang 8-3 TNT, may 7-3 TNT, tapos may mga 7-4 Eastern. Pero silang best chance na Northport has the inside track. Si Northport kasi kailangan matalo yung isang may 3 losses pa, which is TNT and Meralco. Kung isa doon matalo ng isa, then assured na sa top seed. Twice to beat, of course, ang Northport. Ano pa ba? So, kunyari magulo pa. Pero anyway, sa nakita ngayon, number 1 ang Northport. Number 1 sila. So, sino ang makakalaban nila kung sakaling ngayon? Ayun ang today. Kasi yun ang magulo pa, number 8. Sino ang 8 currently? Tabla kasi ang Magnolia and NLEX at 5-6.
Tied for 8 sila. 8 sila. Okay. Then San Miguel 5-7 na yung ano nila, but ang problema sa San Miguel, hindi na nila hawak yung kapalaran nila. Kumbaga aasa na sila dun sa NLEX or Magnolia na matalo or King. Kailangan matalo both para may chance sila sa playoff or number 8. Tama. Kasi kung isa lang matalo doon, teka lang yung arithmetic ko eh. Tama. Lang, oh. Kung mag-3-way tayo sa 5-7, playoff San Miguel, ma-out ang Magnolia. Okay. So, yun. Wala nang playoff yun na yun. Hindi, kung mag-3-way tayo, quotient lang, wala quotient, nang... kasi quotient, pagdating sa quotient, tagilid ang San Miguel. Okay. Kung ganun 3-way type at 5-7, playoff for number 8 ang NLEX saka Magnolia. So, okay. Kaya sobrang delikado ang San Miguel. Teka, mali pala. Sorry guys ha. Pag nag-3-way tayo pala, ang out ang Magnolia. So, NLEX San Miguel. Okay. Sorry. Nalito tayo. So, ang aasa sa San magpe-playoff Miguel na matalo si NLEX sa Magnolia. Otherwise, sa last game nila of the... goodbye si San Miguel. Okay. For Magnolia naman, matalo sila sa Meralco, they're out regardless. Okay. Mababa yung quotient nila. So si Magnolia, they need to win to at least get a playoff for number 8. Okay. For NLEX, I guess they win playoff, at least playoff. A loss, kailangan hindi manalo si Magnolia. So medyo malayo. Komplikasyon eh. Pero sa Wednesday, natin. klaro naman eh pagkabawi mo ng dulo. Pero sa Wednesday mas maging klaro ang ito pa mas magulo eh. Si Reno siya kasi 2-game losing streak. Isa pa yun medyo free fall nga, di ba? Hindi pa dito. Hindi pa assured sa playoffs. Hindi pa sila assured. Pero 6 wins na sila eh. The past week, kasi gandang lalaro nila eh. Parang akala mo... At the start of the conference. Na lang yan. Mananalo na lang yan, pasok na yan. In-expect mo na, nag-back to back sila. So ngayon, si Reno siya, they can't afford na matalo sila. Tapos, magkaroon ng 3-way tie naman sila ni Magnolia and NLEX. Kasi I think, sa quotient, medyo... mababa. Dehado ang Reno siya. Or magpa-playoff. Pag nangyari yun, parang pinakamagandang mataas na quotient, yung number 7, yung dalawa doon, yung playoff. Okay. Number 8. So, basta sa Wednesday, mas malalaman natin. Ang games sa Wednesday ay... Eastern and Lex. Okay. So, Eastern 7-4. Actually sila din, medyo busy sila sa mga liga nila eh. Actually, out sila sa... Semis sila? Domestic league nila. Out sila. Kasi semis ba sila doon? Or? Semis. They're the top team doon sa... So, Hong Kong League nila. Wala kang talo. Then, dahil magkakasabay yung ESL, PBA, they were forced na split squad sila. Nadali siya sa semis. And now, they're... may battle for third sila dun sa liga nila. Best of 3 pa nga, sabi ni Glenn Young eh. But now, ang priority nila PBA. So, I think Eastern is eager to bounce back. Siyempre, NLEX, super determined. Okay. Desperate to for their dear life. Especially, ganda nila ni Bolik last game. We expect a good game sa Wednesday. Then second game, Ginebra, Meralco. Yun, isa pang rivalry game. Ginebra, I think, is assured of top 6. Ano yan, mga middle of the pack teams? Best of 3 na si Ginebra. I think, yes, assured na silang best of 3. Si Meralco, kasi pwede pa silang matapos sa A-Leagues na sila ang top seed. So they have to, kung gusto nila top seed sila, they must win their last 2 games. Okay. Pero, I think kahit matalo sila, pwede pa silang mag-twice to beat. Okay, napaka. Wednesday sa Smart Araneta. Uy, nagbabalik tayo sa Big Dome, Brad. After 1 week sa Inares Antipolo.
Nakakapagod yung coverage. Yeah. Hindi ako nag-cover. Ikaw na nag-cover. Congrats congrats na cover mo. Tapos Friday, doon matatapos yung Elim. Hill Sports. Ralco, Magnolia, then TNT Reynoshite. So, depende sa resulta na yun, dagdag komplikasyon yun sa sa race sa quarterfinals. Okay, ganda ng mo. Playoff, pag-paint mo ng playoff picture. Drive.